Hello everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, nasa malayo, isang napakalaking sakripisyo ang ginawa upang may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. At sa mga bago pa lang, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-click yung notification bell para lagi kang mauuna sa mga kaabang-abang na vlogs at live na mayroon tayo dito sa YouTube channel natin. While for the rest, don't forget to visit our Facebook page. Our official Facebook page po is Franz Byron. Yung profile picture niya is bilog na may pangalan Franz Byron na may crown. That's the official Facebook page po natin na may mahigit 8,000 followers na po at patuloy pang nadadagdagan. Sa vlog na ito, pag-uusapan natin ano ang lucky number mo or ano ang lucky number natin ngayong 2026 at ano ang sinisimbolo nito, ano ang ibig sabihin nito. Sa numerology, Feng Shui and numerology is correlated, interconnected yan, magkadugtong yan, okay? Ang 2026 po, mga mami at mga daddy, ay may dala na bagong storya, bagong simula, mga bagong desisyon na gagawin, mga bagong personal power na uusbong, makikilala at yayabong. The universal year ay sumisimbolo po ng firstborn energy. Something na nangyayari lamang po on a beginning of a major na cycle. Therefore, matatawag natin the year of the new era. So, paano natin kinakalculate po sa numerology yung personal number natin para sa 2026? Alright, tuturuan ko po kayo. Unang-una, i-add natin ang birth month natin. Halimbawa, kung yung birth month natin is a single number, single digit number, like February 2, di ba? Single na siya. So, hindi mo na siya i-add to another number sa month mo. Maliban na lang kung yung birth month mo ay nandito na sa papatapos na bahagi ng taon na double digit na. Like November is 11. So, since November is 11, you have to add 1 plus 1 is equals 2. Bago mo i-add naman yung birth date mo. Nagets niyo po ba? So, ang i-add natin is the number symbolism of your month, of your birthday, and your birth year. Nagets niyo po yun? Halimbawa, kung ikaw ay pinanganak February 2 of 2020. So, you have to add 2 plus 2 plus 2 plus 0 plus 2 plus 0. Ganon. And, pag ang resulta po ay hindi pa single digit number. Say for example, when you add all the numbers of your birth month, of your birthday, and the birth year that you have, dalawa pa rin ang resulta na number. Pagkatapos mong i-add ang lahat, Sir Franz, 16. Sir Franz, ang resulta is 21. May mga ganon. So, you still have to add the number. So, kung halimbawa, 16 yung sum or yung kasagutan as you add the month, the day, and the year, ang gagawin nyo po, 1 plus 6 hanggang makahanap tayo ng single digit number. Nagets nyo po ba yun? So, pag i-add natin yung 1 and 6, ang single digit number is 7. Kung ikaw ay pinanganak January 4, halimbawa ikaw ay pinanganak is January 4 of 2026. So, January is number 1. Tama ba ako? So, that's 1. Nakikita nyo yung 1 nandyan sa screen. At ang araw na kapanganakan mo is 4. Kaya nandyan si 4. So, 1 plus 4. Tapos, ang taon ng kapanganakan mo is 2026. So, nandyan si 2, nandyan si 0, nandyan si 2, nandyan si 6. So, pag in-add mo, 1 plus 4 plus 2 plus 0, actually, pwede nang tanggalin si 0. Just for para hindi lang kayo ma-confuse na yan yung taon. Okay, kaya kinumpleto ko pa rin. Ulitin natin, 1 plus 4
plus 2 plus 0 plus 2 plus 6 is equals to 15. So, dahil ang kasagutan niya is double digit number pa rin, so kailangan pa rin natin i-add yung answer. So, 1 plus 5 is equals to 6. Ibig sabihin, ang personal number ng taong pinanganak ng January 4, 2026 is personal number 6. Ngayon, pag-usapan natin, ano ang ibig sabihin ng bawat personal number ninyo ngayong 2026. Kung ang inyong personal number ay number 1, ito ay taon ng pagiging independent at yung pagtatakda ninyo ng bagong direksyon sa buhay ninyo. Ito yung yugto, this is the period na dapat ay mas klaro na yung mga goal ninyo. At dapat you own the things na gusto mong mabago. You have to do things na mas lalago ka. You have to do things na mas mag-i-improve ka. Ikaw ay ang magiging isang uri ng tao na willing mong tanggapin ang responsibilidad at ang lahat ng desisyon na gagawin mo ay buong-buo mong aangkinin. Ang taon na ito ay maghihikayat sa iyo para gumawa ng mga bagong proyekto that will bring a sense of progress, paglago. It will be important na ma-maintain nyo po, napakahalaga na i-maintain nyo po yung consistency and avoid procrastination o yung pagtatamad-tamad. Okay? Uulitin natin. Napakahalaga na ma-maintain ninyo yung consistency at iwasan yung pagiging tamad. Yung mamaya na ipagpapabukas pa, no? The manana habit. So, lahat ng mga taong mayroong personal number 1, yan po ang ibig sabihin ng personal number 1 ngayong 2026. Dadako na tayo sa personal number 2. Ngayong taong 2026, ang personal number 2 ay taon ng kooperasyon at balanseng pakikitungo sa mga tao sa iyong paligid. Mahalaga ang pakikipag-usap, important conversation, paghahanap ng balanse, at dalisay at banayad na relasyon sa mga taong araw-araw mong kasama at sa mga taong makakasalamuha mo. The pace o yung takbo o yung bilis ng araw, yung buwan na darating ngayong 2025 will be much more gentle sa mga taong mayroong personal number 2 na binibigyan ka ng pagkakataon to look into kung ano ba yung mga napagtagumpayan mo, kung ano ba yung mga palpak mo kahapon, para mas maisaayos mo pa ito at hindi pa maging malala. Ang bagong taong 2026 ay humihikayat ng pagkakaroon ng mas mahabang pasensya at pagiging open-minded. Ang pagkakaroon ng magandang abilidad to communicate will help na maging progresibo ka sa taong 2026. And you need collaboration. Dito mo na makikita at dito mo na isasabuhay yung madalas sinasabi that no man is an island. Walang taong nabubuhay na mag-isa lamang. Diba? Nabubuhay tayo as a social person. Ibig sabihin, we have to engage with other people para maging productive tayo. Ganyan na ganyan ang mga taong may personal number 2 ngayong 2026. Paano naman kung yung personal number mo ay number 3? Kung ang inyong personal number ay 3, ang taong 2026 ay taon ng pagiging malikhain at yung maipapakita mo, mai-express mo ano ba yung nilalaman ng utak at ng puso mo. Okay? Magkakaroon ka ng magandang motivasyon na maipakita mo yung mga bago mong idea to socialize, makipaghalubilo sa ibang tao, at hindi ka mahihiyang i-share yung mga kaalaman mo, yung talino mo, yung abilidad mo. Itong taon na ito ay susuporta para ma-express mo
maibahagi mo, maipakita mo ang tinatawag natin na self-expression at ma-improve lalo ang iyong self-confidence. Kailangan, para sa mga taong mayroong personal number 3, kailangan na mas focus ka on a little bit of relaxation and take everyday na task, take everyday na obligation into a hearted task. Hindi yung dinidibdib masyado, hindi yung nadidepress at nasa-stress ka. Because if you do that one, the more na hindi mo maipapakita ang creativity mo at hindi ka makakapag-express ng maayos. Ang paglago ay mangyayari if you pay more attention sa pagiging creative mo at sa kung ano yung ini-express mo sa ibang tao. At mahalaga rin po sa may mga taong personal number 3 ngayong 2026 na ma-deliver mo ang gusto mong ibahagi, ang gusto mong sabihin with a clear communication, maliwanag, maklaro na pagkakasabi na hindi ka mami-misinterpret. Paano naman kung ang personal number mo ay number 4? Ang taon na ito ay para sa mga taong may personal number 4, itong taon na ito ay bibigyan ka ng pagkakataon na mas patatagin ang iyong pundasyon to structure and to establish well a very good foundation. Ito ang yugto o ito yung taon na nangangailangan na dapat ay mas organisado ka. Kailangan ang mga practical na desisyon ang gagawin mo. At dapat stable yung routine mo, hindi yung biglaang magbabago. Kailangan na focus ka sa trabaho mo, focus ka sa pera at yaman, dapat nakamonitor ka, dapat focus ka sa mga responsibilities na meron ka araw-araw. Ang taon na ito ay humihikayat perseverance and dapat mas patatagin mo pa yung magandang pundasyon mo because the result will be seen dahan-dahan, hindi man agad-agad. Lahat ng pagpupunyagi mo, lahat ng investment mo, lahat ng gagawin mong effort, hindi man ito makikita agad-agad, but dahan-dahan, ma-appreciate mo ito on the last quarter of the year hanggang sa 2027. Ibig sabihin, walang sayang. Lahat ng pagod, effort, sa pagpapaganda ng iyong pundasyon, whether it would be financially, whether it would be physically, mentally, and all the aspect of life, ito'y magbubunga on the last quarter of the year hanggang 2027. Kung ang resulta naman sa pagko-compute ninyo na ibinigay na formula, kung ang resulta ng personal number ay 5, ito yung taon ng pagbabago at mabilis ang pangyayari. So, asahan nyo po na magkakaroon ng biglang liko sa personal o sa profesional na buhay nyo. Ito yung taon na kailangan mas flexible ka. Dapat mabilis ka magdesisyon. And when opportunity arrives, kung may oportunidad na dumating, kunin agad ito. Because mabilisan ang mga pangyayari. There will be an increased need para i-expand yung kaalaman and your experience mo. You need to change, baguhin yung nakasanayan mo na. Ang paglago ay mangyayari when you open yourself, pagbuksan mo yung sarili mo sa mga bagong bagay sa iyong paligid. Kung ang personal number mo naman ay number 6, ito naman ang taon ng responsibilidad at pagiging maayos sa iyong mga relasyon. Ang focus mo ngayong taon ay mapa-improve, mapaganda ang iyong environment, lalong-lalo na sa inyong tahanan o sa iyong hanap buhay. And dapat you have to establish mga mahalagang relasyon. Itong taon na ito ay humihikayat sa iyo para mas maging relax at dapat solusyonan natin ang mga problema na
kakaharapin natin involving relationship natin sa mga tao sa ating paligid na araw-araw nating kasalamuha, araw-araw nating kasama. It requires attention. Kasi kung minsan nagiging insensitive na tayo na yung mensahe nila, kasi communication comes in different forms. It's not always verbal communications. Others are in form of action. At ngayon, meron na through technology pa ngayong iba, di ba? So, para maging klaro ang mensahe, make a clear agreements between people na araw-araw mong nakakasama, whether it will be your employee, kasama mo sa trabaho, o yung mga kasama mo sa bahay. Kasi, may nakikita tayong conflict or misunderstanding galing sa mga hindi napapansin o hindi nababantayan ng mga kilos o sinasabi na tinitake for granted lang. Ganon. Progress is possible for those tao na may personal number 6 when you approach ang mga bagay-bagay na may masinsinang pag-iintindi, except nung minamadali mo yung mga bagay-bagay o desisyon. Kailangan mayroong malaliman at masinsinang pagpaplano at pag-iintindi instead of yung minamadali mo. That is for personal number 6. Yung personal number ay 7 naman, ngayong 2026. Ito ang taon na mas bibigyang pansin mo ang inner reflection and inner clarity. Although it is the year of the horse, pero yung personal number mo ay 7. Kasi pag sinabi nating horse, mabilis yan, di ba? Mabilis kumilos, mabilis ang galaw. But if your personal number is 7, your pacing, your movement is much more relaxed, na mabibigyan ka ng pagkakataon to overview at makita ang iyong mga personal goals, ang iyong mga desire, ang iyong mga ginugusto. Itong period na ito ay naaayon for learning, for analysis, and for quiet development. Yung pag-iisipan mo talaga at pagplaplanuhan ng maayos lahat ng gusto mo. Itong taon na ito ay humihikayat for a retreat or atras ka muna. Huwag ka munang makisawsaw sa mga ingay sa iyong paligid at mag-focus ka muna kung ano ang tunay na mahalaga sa inyo. Makakatulong po sa inyo ang mga pinagdaanan ninyo, ang iyong mga eksperyensya sa mga nagdaang araw at taon will help you resolve all possible problems na pwedeng ibato sa inyo ng mundo sa 2026 or ngayong 2026. Kung ang personal number mo naman ay 8, ito ang taon para sa mga resulta, output, ika nga, at taon ng financial stability. So, kailangan ka mag-focus sa iyong mga achievement. Dapat may output ka, dapat may solusyon, dapat may nakikita ka, dapat may direction ka. Dapat mayroon kang professional advancement, hindi lang hanggang dyan ka lang. And it will be a more efficient management pagdating sa mga material na bagay, aspetong pinansyal at material na bagay. Ang iyong ginugusto na mas klaro na goal and mga konkretong resulta ay mas magiging matatag ngayong 2026. Mas mangyayari ngayong 2026. Ang taon na ito ay taon para mas maging determinado ka sa kung ano ang susunod mong hakbang. Ang paglago ay mangyayari kung magiging planado, kung magiging strategic ang iyong approach. At kung ang iyong personal number ay 9, ang taong 2026 ay taon para kumplituhin ang lahat ng gusto mong mapagtagumpayan at maihanda ka sa bagong siglo for a new cycle. Kaya naman, ang 2026 ay ang period na humihikayat na kumplituhin, tapusin mo na ang mga luma mong dapat
tinapos na yung mga pinagplanuhan mo ng matagal na, di ba? You need to sort out also relationship. Yung mga relasyon na toxic, tanggalin na. And maintain and take care of those relationship na binavalue ka at binavalue mo rin sila. And release yung mga bigat sa damdamin, yung mga burden na dala-dala mo for how many years. It is time to remove it and to forget about it. And focus on making room sa mga bagong yugto para sa mga darating na araw, linggo, buwan at taon. Ang taong ito will help you close yung mga lumang sakit sa inyong damdamin na hindi na talaga nagwo-work at hindi na magwo-work o di naman kaya wala ng silbi at hindi na makakatulong sa buhay mo. Ang paglago ay mangyayari kung klaro ang iyong plano, klaro ang direksyon na tatahakin mo para sa mga bagong simula na ibibigay sa iyo ng daigdig. Kailangan mo lang iwanan ang nakaraan. Leave the past behind. At bago tayo magtapos, gusto ko magpasalamat sa mga naging bahagi sa nakaraang mga taon sa notebook mo, kinabukasan ko, sa pamimigay natin ng mga school supplies sa mga mahihirap at liblib na lugar. At sa nakaraang Pasko ay nakapagbigay din tayo ng ngiti at saya sa mga bata sa hospital, yung mga may sakit na bata. Sa gustong maging kabahagi at para magkaroon din kayo ng oportunidad na maisulat ko yung mga wish ninyo for 2026 at susunugin on February 17, na Chinese New Year Day. You can actually send your donations through RCBC Peso account, BPI Peso account, GCash account, at huwag kalimutan, i-send yung screenshot sa Facebook page natin para ma-acknowledge natin yan. At the same time, diretso na rin. Isahin nyo na. I-send nyo yung pangalan. Pagkatapos mag-send ng screenshot ng GCash ninyo or bank transfer, isunod nyo na yung full name ninyo, yung birth date, yung address, at yung siyam na maiikling wishes po ninyo.